Nasa atin na huli niya ngayon si Attorney Genevieve Belicaria Guevara, Assistant Secretary po for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha, sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po. Salamat po sa panahon. Attorney, ito ho bang price index na ito? Ano ho bang kahulugan nito? Kumpara po sa bantay presyong nilalabas ngayon ng DA araw-araw. Okay, so ang daily price index po ay isa pong sistema o hindi naman siya programa. Sistema po yan kung saan po minomonitor natin at pinapublish natin yung daily prices ng mga pangunahing bilihin, yung mga agri-products po, para po ito yung maging basehan. Kumbaga, kung may pagtaas o may pagbaba yung ibang mga commodities o mga produkto, para malaman po kung merong unusual o hindi dapat kumbaga may pagtaas o pagbaba, para po malaman natin o ma-alert natin kung ito po ba ay pwedeng maging under dito dahil nga po ang daily price index ay required po under RA 12022, which is the Anti-Agricultural Sabotage Act nga po, kung saan yung smuggling, profiteering, hoarding po ng mga agricultural products ay pinagbabawal po yan. So ito po ay magiging basehan natin kung saan makikita natin kung meron pong unusual na pagbaba o pagtaas po yung mga presyo ng bilihin. Okay, so ma'am, are you familiar sa bantay presyo po na inilalabas ng DA araw-araw? Ito rin po kasi ay mga agricultural commodities po, ma'am. Yes, Manong Ted, meron po tayong under po yan ng Agribusiness and Marketing Assistance Service na tayo po ang namamahala. So alam po natin na araw-araw po meron po tayong mga nagmo-monitor sa mga pangunahing palengke. Pero dito lang po sa NCR, pero pinapalawig na po natin yan sa iba pang mga lugar dito sa mga major cities po. Nationwide. Yes, ma'am. In preparation na rin po for this requirement na rin, dahil ang una po natin ginagawa ay dito lang po sa NCR. Pero dahil po tayo ay nakipagtulungan din sa Kongreso dito sa pagpasa ng batas na ito, ngayon po pinalawig na natin mga major cities din, minomonitor na rin po natin yung mga presyo ng pangunahing bilihin. Yes, ma'am. Pero po sa bantay presyo po ninyo sa mga regions, mukhang hindi po lagi kumpleto yung datos, ma'am. Opo. Kahit nga sa bigas, hindi kumpleto, ma'am. Medyo kulang-kulang nga po. Tsaka siyempre kailangan po talaga nito pagka kailangan may training po talaga yung ating mga tao sa baba. No? Dito po sa NCR wala pong problema dahil matagal na po nilang ginagawa. Pero doon po sa ating mga region at mga iba pa pong mga cities, kailangan pa po natin ng malawig pang pagsasanay. Okay. At pag-training po doon sa ating mga nagmo-monitor. Sige po. So, attorney, yung nga ang tanong ko, no, ito pong price index na sinasabi po, itong daily price index, ano magiging kaibahan nito sa bantay presyo, basically? Basically, sir, yan yung magiging basis ng pag-trigger ng magagawin natin just in case po na may unusual nga pong pagtaas o may percentage po pagtaas o pagbaba ng presyo ng bilihin na minomonitor natin. So, pag ang daily price index po, yan po ang magiging batayan ng Bureau of Customs, at the same time po ng BIR, dito po sa implementasyon ng RA 12022 nga po, para malaman nila kung meron pong mga unusual na kaganapan o kung maging suspetsa po nila ay may hoarding or profiteering or smuggling na nangyayari. Usually po kasi pag makita nila na undervalued or overvalued ang mga presyo, baka po merong kinalaman yan sa mga smuggled goods. So yan po yung magiging batayan natin, yung daily price index. Okay. So ma'am, again, to answer my question, walang pagkakaiba ito. Kumbaga, araw-araw maglalabas ang inyong ahensya ng daily price index kung magkano ba more or less ang dapat na presyo ng isang particular na agricultural product. Ganun po ba yun? Opo, kasi ngayon nagpa-publish din naman po tayo ng yun nga bantay presyo. Papalawigin pa natin yan, Manong Ted, kasi meron talagang mga enumeration ng produkto na nasa RA kung saan kunwari nadagdag po doon yung
ruminants, ibig sabihin pati yung mga presyo ng iba pang mga karne ay atin pong imo-monitor. So madadagdagan po yung ating imo-monitor na mga presyo araw-araw. Okay, sige po. So kapag ho ba nagtakda ng price index, ito ba yung price range? Hindi, pag ho ito mas mababa o mas sumosobra, ano pong kahulugan ng kumbaga? Kumbaga po, ito po yung presyo niya sa kumbaga araw-araw na presyo niya. Makikita niyo po doon. Meron po yung usually may range po yan ano po. Kunwari sa petsay o sa bigas, meron po tayo sa daily price index na 45. Yun po yung lowest, meron din pong highest na namomonitor po natin. Usually po ina-average po natin yan. Depende po kung ano yung commodity. Okay, so ma'am, kasi po ang DTI merong suggested retail price, no? Opo, bagamat sa SRP, wala naman talaga pong ngipin ito kung ikaw ay lumabag doon. Basically po, yun ang sinasabi nga ng DTI. Dito po sa price index na ito, ano ho ba ang kahulugan nito doon po naman sa mga retailers? Meron ho ba itong meron ho bang paglabag na at meron ho bang penal provision po ang batas para parusahan ang mga retailers na sumosobra dito po sa price index na inyong ilalabas araw-araw? Base po dun sa batas na RA 122 to nga po ay anti-agricultural smuggling ay yung ating economic sabotage na batas. Meron po itong karampatang parusa pag po merong mas mataas po or mas mababa po dun sa daily price index dahil nga po kumbaga yan ang magiging batayan natin for prosecution if in case po na meron pong kumbaga relatively mababa or mataas po yung kanilang ilalabas na presyo. Pero yun nga po, ngayon, ang ginagawa po ng Department of Agriculture, kasama po yung ibang mga ahensya, BOC, BIR at iba pang mga DILG. Kami po ngayon naging gumagawa ng aming rules, no? So paano pa namin yan mapapatibay at paano yung magiging coordination. Dahil nga po, yan ang kaibahan doon sa bantay presyo. Yung bantay presyo kasi wala naman po yung ngipin, ano? Kumbaga, sinasabi lang natin, minomonitor lang natin. Yung daily price index po, pag tayo po ay naglabas niyan, ay yan po yung magiging panantayan, ano? So, makikita po dapat dyan ng ating mga stakeholders, yung ating mga retailer, yung ating mga importer, kung baga, yan yung magiging gauge natin kung sila po ba ay may ginagawang hindi maganda or profiteering po ba yung ginagawa nila. Yan po ay magiging basis for prosecution po natin. So yan po yung ginagawa natin, yung rules ngayon para po hindi lang po ang Department of Agriculture ang merong pangunguna dyan. Well, tayo po ang nangunguna dyan pero para rin po kasama natin yung ibang mga ahensya, pag po yan na in-implement ay mas maayos po sana at siyempre hindi ayaw naman po natin na kumbaga yung pag-implement niyan ay basta-basta lang dahil nga po marami pong maapektuhan dito. Sige, ito ho muna. Ma'am, ano ho ba ang provision ng batas? Kapag ho lumabag ka sa daily price index, meron na ho ba itong provision sa batas ngayon? Ano ho ba ang dito? Penal provision, ibig sabihin pagkakakulong o maging multa, ma'am? Kung meron man. Meron pong multa. At the same time, meron din pong pagkakakulong and or po yan. Opo. So, violation po ng ating yung nga pong batas. Pero yun nga po yung kailangan po nating maglabas din ng rules ng pag-establish or pag magiging panantayan po ng daily price index. So yun po yung ginagawa natin ngayon. Okay. Ito ho ngayon, kumbaga, ito yung implementing rules po nito, ang inyong binubuo. Ano po, attorney? Okay, sige. Opo. Ngayon, ito ho ang aking tanong. Sorry po, ma'am, kasi tayo po ay maditalye ho dito kasi nga, sabi nga, kasabihan, di po ba, no? The devil is in the details, no? Ganito. Usually po, ang ating mga retailers ay humahango lamang sa mga wholesaler, yung bagsakan na sistema. Maging sa gulay, ibabaksak ho dito and then nagpapasa-pasa na po yan. Hanggang sa talipapa o maging doon sa mga major na mga palengke. Halimbawa po sa Quezon City, na andyan po, diba, ang NEPA Q-Mart, etc. Sa Balintawak, meron din po. So,
paano kayo makapag-establish ng presyo per kilo either ng isda, karne o ng gulay sa isang partikular na palengke para masabi natin na yun dapat ang price index nito? Ano pong, may formula ho ba ito, attorney? Manong Ted, yan po yung tinitignan natin ngayon, kasi may mga percentage kasi pag inaaral kasi natin yung paano yung pagpapatong ng tubo, talaga pong malaki yung nagko-contribute ng paglilipat-lipat ng mga commodities from the supplier to the wholesaler to the retailer. Medyo malaki po ang percentage niyan. Kumbaga natitriple po hanggang 5 times nga po minsan yung nagiging presyo, kaya nga po nabuo yung aming technical working group. Although meron na rin po kaming initial studies dyan bilang part din po ng aming ginagawa dito sa agribusiness and marketing. Kailangan po medyo clear-cut po yung guidelines nito dahil nga po maraming factors to consider pag kayo po ay nagpepresyo. So, kailangan meron po tayong panantayan na scientific para sabihin kung magkano po talaga dapat ang ipapatong sa mga pangunahing produkto. So, kailangan po yan talagang upuan natin at clear-cut po dapat yung guidelines nito. Opo. Para ako naisip ko na kung gaano kahirap yan para sa inyo, di ba? Opo, kasi may kulong ito tsaka multa no? Baka ho at the end of the day, yung may pwesto sa palengke ay akusahan na sobra-sobra tumubo dito. Sandali lang, hinango ko lang naman ito. Alam niyo ho yun, baka po baka sa bandang dulo, yung pobreng retailer lamang ang maiipit, attorney. Opo, alam naman po natin, siyempre sila naman pumapatong lang din dun sa kung magkanong presyo po nila nakuha. So talaga pong kailangan natin ng kooperasyon at koordinasyon po ng lahat po ng kasama sa value chain. Kasama na yung farmer, kasama po yung ating mga supplier, yung ating mga trader, yung ating pong mga retailer. So pati po yung LGU actually kasama po natin dapat dito dahil isa rin po sila sa tumutulong sa atin para mas malawak po at makita natin sa buong malaking perspektibo itong pagpapatong ng presyo, lalo na sa mga agricultural products. Sa mga naman kasi, Manong Ted, sa mga kumbaga yung process ng mga goods, talagang madali lang po maglagay ng SRP dyan dahil po yung mga goods ay madaling presyohan doon. Kumbaga kung sa delata, alam mo po kung magkano yung presyo ng. Pero pag sa agricultural products talaga po medyo challenging po ang pagtingin natin kung paano yung paglagay po ng kita nila dyan. Challenging talaga ang pagtakda ng parang SRP nito. Nakapanayam namin yung taga-BIFA recently dito po sa imported na galunggong. Ang sinasabi daw nila dito, ito hong 260 na ito, napakamahal nito kasi nga mas mura po ang imported. Sa usapin na ito nga, ang pinag-uusapan po usually ay yung imported kung magkano ba ito, ang landed cost nito, tapos yung storage fee niya sa refrigeration na nangyayari nga bago po maihatid sa palengke. So sa usapin po ng halimbawa dito po sa galunggong na imported, meron na ba kayong naiisip po na formula dito? Kasi po sabi ng mismo ng BIFAR, mahal yan. Kung sa 260 mahal yan per kilo kung imported. Paano ho kaya yun, ma'am? Ano hong komplikasyon kung meron man? Usually kasi depende rin po kasi kung season or not in season, Manong Ted. Usually pag siyempre in season yan, bababa talaga siya. Pero pag hindi po siya season, katulad yung mga close fishing season natin, may epekto po talaga yan sa presyo ng galunggong po. Pero yun nga po pagka kami sa Department of Agriculture kasama namin ng BIFAR, kami po kasi mismo yung nandun sa may pantalan, nakikita po namin kung ano talaga yung landed cost niyan. So yun nga lang po pagdating sa pamilihan, yun na po talaga medyo hindi. Kumbaga, depende po kung saan yan binenta, kung sa grocery ba yan din, sa palengke. Marami pong factors saka kung ilang pasa rin po nila
ito ginagawa. Pero Mm. kung tutuusin mo po, kung direkta po silang kumukuha mismo sa mga wholesaler, iba rin po yung pasa ng wholesaler kung maramihan po ang kuha Mm. o kung konti lang ang kuha. May epekto po yun. So yun po yung gusto sana Mm. nating makita or maayos para po malagay natin sa tamang amount or percentages yung sasabihin natin kung magkano talaga dapat yung ipapatong na kita dapat dun sa bawat pasa ng Okay, produkto. opo. Sige po, pati ho sa lahat na nga ito. Ma'am, mga kailan po kaya matatapos ito? Kasi ang instruction po ng kagawaran ay, well, mismo sa batas sinasabi nga 90 days, no? From the effectivity of this act. Paano ho kaya ito? Opo. So Manong Ted, meron na kaming technical working group. Kami po ngayon ay nag-initial discussions na po. Pinasama na rin po namin yung ibang mga ahensya dito na makakatulong para maayos po namin yung guidelines. Ano po, kasama po namin ang BOC, ang BIR, DILG, and of course yung mga DA agencies po, yung Agribusiness and Marketing Service, Assistance Service, at yung pong Bureau of Agricultural Standards and Research. Kasama po natin sila dito sa grupo na to. Kami po ngayon ay, yun nga po, parang gusto naming palawigin pa yung ginagawa namin ngayon with the Bantay Presyo program natin together with DTI din. At nakikipagtulungan din po tayo ngayon with DTI regarding po kasi sila yung may expertise din po pagdating sa mga pa-price monitoring and syempre yung enforcement. Ano po, kasi sila yung merong enforcement arm talaga dyan na nape-penalize nila or napaparusahan po nila yung mga lumalabag po doon sa ating SRP nila. So yun po yung ginagawa natin, and hopefully po within the 90-day period na talagang nilagay po sa batas na talagang kailangan naming maglabas ng rules din, and of course yung daily price index nga po. Ay hopefully po by January next year ito po ay mailalabas namin. Okay. Nabanggit nyo yung enforcement. Ngayon po, mismo na kayo sa DA, ay meron na pong Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group eh. Di ho ba? So, Opo. kasi po ang DTI, basically po, ang sabi naman sa amin, kapag lumabag ka sa SRP, wala ho naman ding, maliban na lamang po kung under state of calamity yung isang particular na lugar. So dito po sino po naman ang in charge dito? Kasi kayo ho mismo meron ng enforcement group. Ito na ho yung magpapatupad ng batas at siyang magpapakulong kung dapat ikulong yung nagkasala. Opo. Under the leadership po ni Sec Laurel, ang magiging in charge din po dito si Sec, hindi lang po si Sec. Meron po tayo talagang office that is in charge talaga for the enforcement, which is under the Office of Assistant Secretary Carag po. Siya ang aming head dyan sa enforcement. Okay. So, dito ba inaasahan natin yung office ni ASEC, Carag, sila ang magpapatupad? Carlos Carag. Opo. Opo, sila po magiging enforcement arm nitong sa Okay. Price index. nitong sa Anti-Agricultural Sabotage Act po. Okay, sige. Ito na lang ho, mama. Baka lang ho. Kayo ho ba, ito bang IRR ninyo para na po sa kabuuan ito ng batas? Itong inyong bubuuin, ma'am, ngayon? Binubuo? Yung pong TWG namin, Manong Ted, for the strengthening and enforcement po nung daily price index. I see. Meron po kaming separate na for the whole implementation of the IR kasi po multi-agency po yun, hindi lang po DA ang kasama doon. So may iba pong agencies yun. And I believe meron po silang mag-meeting po sila before the year end. Okay. Ma'am, ito lang po, baka lang ho ninyo mabigyan kami dito ho ng kaisipan o kahulugan. Under Section 6, Regulation and Reportorial Requirements, upon effectivity of this act, all persons engaged in a business involving agricultural and fishery products shall maintain records of their business which shall be safely stored for 5 years from the dates of transactions. Meron ba kayong ideya? Sinong mga sakop nito? Lahat po dun po sa definition of terms po kasi natin, kasama po yun natin dyan yung, meron po siyang nakalimit po kung sino po yung kasama.
Pero definitely po, pagka yung mga businesses po talaga na engaged sa fishery business, Mhm. required po talaga tayo na mag-keep ng records. Yun po kasi yung requirement natin. Ang tinitignan po natin, pati po ba yung mga retailer na maliliit Mhm. o yung Mm. mga, kumbaga, yung mga intermittent nating mga retailers ay kasama. Usually po, kumbaga sa batas naman, kumbaga meron po yung kumbaga may limitations and delimitations which we can provide po under the IRR. So Mm. yun po yung Okay. iitignan natin. Siyempre hindi naman po naman siguro yung to the, kumbaga kung yung mga nasa sari-sari store or ano. O Pero usually meron din naman silang mga ano dyan, may mga records din naman po sila. Pero mm. technically speaking po, yan po yung ayusin natin through the IR Okay, para opo. hindi naman kunwari the whole spectrum. Yes, ng ma'am. ating Yes, ma'am. Opo, yes, ma'am. yung Opo. medyo Opo. mahirap po kasi kung lahat Opo. i-require. Opo, yes ma'am. Kasi nga po dito I-define sa po natin yun. yes ma'am, kasi po sa definition of terms nito ma'am, wala po eh. Actually, walang specific definition kung Mm. sino ba Oo. tinutukoy dito. Kasi Opo. baka naman po yung may pwesto nga sa palengke na market vendor, kasama dito o hanggang saan level magmula sa importer ng agricultural product, doon sa nagbodega nito, doon po sa pinaglipatan po ng produkto, at hanggang doon sa nagbabaksak sa palengke, hanggang saan level po yung kinakailangan ka na magkaroon ng reportorial requirement, di ba? Tutuusin nga po kasi nakalagay kung sino po yung may business. So, Mhm. kahit sino po yan, no, Mm. na Mm. nagbebenta Yes, ma'am. o kaya, kumbaga, pwede po nating i-delimit yan or i-define pa Opo. dun sa ating IRR na Okay. ilalabas po. Pero Opo. definitely, medyo malaki po kasi yung sakop niyan. So, Yes, kailangan ma'am. po natin yung i-categorize. Opo, ay salamat po naman ma'am kasi naunawaan po natin minsan din po sa pagmamadali ng ibang mga mambabatas, ito ho nagiging bunga, confusion at uncertainty dito ho at eventually po pag nag-IRR may question na naman po. Ito ho ang usual po na sitwasyon na hindi po naman ninyo yan fault kundi kayo po na lamang po ang lulutas sa mga sinasabing kalabuan sa provision ng batas po, attorney. Definitely po kasi kami rin po mag-enforce niyan. So Mm. kumbaga we need to make it clear din para din po sa lahat ng sa public na kumbaga dapat maintindihan po nila kung bakit Mm. natin ini-enforce ng ganun. Mm. Kailangan po may basis. Opo, opo. Okay siya. Okay. Salamat po na marami, attorney. At muli kaming tatawag pa. Meron na ho kayong update dito po sa price index na ito na kakailanganin po natin. Salamat po, attorney. Maraming salamat Manong Ted at DJ Chacha at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po.